Naghahanda si Herman para putulin ang daliri. Isang lubad ang lumabas sa butas sa dingding. Hinugot ni Herman ang lubad at binuksan ang note. Sabi nito, "Huwag kang mataranta, makakatulong ako." Si Herman ay nalilitong tumingin sa butas. May nakita siyang kakaiba sa loob. Gusto niyang palakihin ang butas. Isa pang lubad ang nakaunat mula sa loob. Ang tala ay talagang sinabi na maging gentle. Mas nararamdaman ni Herman na may mali. Pagbukas niya ng aparador, nakita niya walang laman sa loob. Nababaliw na ako, hanggang dumating siya sa butas. Merong ulit bagong tala. Naglakas loob si Herman na hawakan ito. Isang boses ng babae ang nanggaling sa dingding. Sobrang nagulat si Herman. Lumitaw ang isa pang lubad. Ngunit ngayon ay hindi ito isang tala, ngunit isang bagay na mukhang dragon's eye. Tiningnan niya ito at labis siyang nalilito. Bigla siyang parang may naisip. Itinoon niya ang dragon's eye sa kanyang trabaho. Biglang mga waste products ay naging works of art. Next day hinanap niya si Devora. Nais niya ibenta ang artwork sa kanya. Pero di inaasahan pinalayas siya ni Devora. Frustrated, nagpasya siyang talikuran ng artistic dream. Itinapon niya ang artwork sa vendor at umalis. Di inaasahan, nang buksan ng vendor ang box. Biglang sumugod ang mga tao sa kanya para bilhin ito. Naglakad pabalik si Herman. Di inaasahan maraming tao gustong bumili. Nagpakita si Devora at nag-offer ng high price. Nagsorry siya kay Herman. Alam mo ba? Sayang talaga kung mawala ka sa mundo ng sining. Excited na umuwi si Herman sa kanyang bahay. Di pa rin napapawi ang excitement. Biglang nagsalita ang butas. Kamusta naman ang development? Hindi ka nananaginip. Iniisip ni Herman di ito kapanipaniwala. Di akalain na makakausap niya ang butas. Makabasa rin ito ng kailangan niya. Sabi ng butas maaari niyang bigyan siya ng higit pa. Sinabi agad ni Herman ang susunod niyang kailangan. Sabi ng butas kay Herman, kung gusto niya ng help. Kung gayon kailangan ni Herman samahan siya palagi. Tingin ni Herman na napakasimple ng wish niya, kaya pumayag siya. Ang butas ay humiling na i-seal ang contract na may halik. Nahiya si Herman matapos marinig ito. Mag-isip ka, sama-sama tayong makakalikha ng hindi kapanipaniwalang artwork. Nang marinig ito, gumawa ng desisyon si Herman after mag-hesitate. Ayos na ba ito? Napaka-perpekto. Umaasa si Herman sa inspirasyong hatid ng butas. Matagumpay na nakagawa ng maraming art. Nagbukas si Devora ng exhibit. Nagkaroon ng reputasyon si Herman sa industry. Unti-unting pinahahalagahan ni Devora si Herman. Hiniling na gumawa si Herman ng next art sa loob ng 2.5 weeks. Pag-uwi, ibinahagi ni Herman ang good news. Nagsimulang umiyak ang butas. Natakot na di na siya babalik after sumikat siya. Bago kita nakilala, ako'y nag-iisa at nalanta. Iyan ay hindi matiis na sakit. Sinabi ni Herman na hindi siya aalis. Nung papalapit ang araw ng pagsusumite ng art, ngunit dahil marami na siyang nagawang art noon, naubusan ng inspirasyon ang butas. Ang mga bagay na iniluwa ay di na kasing bilog ng dati. Sorry, anong nangyari sa'yo? Hindi ko alam basta hindi ko magawa ngayon. Sabi ng butas kay Herman may way para makahanap ng inspirasyon. Pero napaka-espesyal ang paraan na ito. Ano ba yan? Sabihin mo sakin. Hindi ako maglakas loob na sabihin ito ng malakas. Ang butas ay nagdura ng isang nota. Natigilan si Herman nang makita ito. Tingin niya ay pinaglalaroan siya. Hindi pwede. Ito rin kakaiba. Iniisip niya kung di niya maipasa ang work. Babalik siya sa nakaraan niyang buhay. May kasabihan. Nga na artist ako diba? Matagal na nag-isip si Herman. Sa huli, vote ang sarili sa art. Kung iba siguro interesado sa butas. Pero iba si Herman. Nang marinig niya na di niya matapos ang gawain. Nakompromiso si Herman. Ang rason kung bakit niya ginawa ito. Dahil kaya ng butas ibigay ang gusto niya. Pero na-witness ito ng kalaban sa labas ng bintana. Sa wakas nalaman niya saan galing inspirasyon ni Herman. Sa wakas ay nakuha na ni Herman ang dragon's eye. At ito ay sobrang laki pa rin. Natapos niya ang gawain at ibinigay ito kay Devora. Humanga rin si Devora sa talento ni Herman. Naging mag-boyfriend at girlfriend ang dalawa. Sa next few days, naging busy si Herman sa exhibit matters. Bago umalis, tinawag siya ng butas. Sinabi na di siya mahal ni Devora. Alam ni Herman ang nangyayari recently. Ay mapangahas at di niya matanggap. Paano naman tayo? Anong nangyari sa atin? Ano na naman sa atin? Anong uri ng relasyon ito sa pagitan natin? Hindi ka naman totoong tao. Nang sabihin ito, nagsisi si Herman. Tingin niya sumusobra na siya.
Nang umalis siya, biglang yumanig ang bahay. Tinawag ng butas si Devorah at pinapunta siya sa bahay para mag-usap. Pagdating niya, boses lang ang naririnig niya. Nasaan ka? Sa likod ng dingding. Kailangan mong maunawaan na nahihiya ako. Sinabi ng butas na ang artwork ni Herman ay dahil sa kanya. Hilingin kay Devorah na layuan si Herman para makakuha ng maraming artwork. Hindi siya nakikita, kaya di naniniwala si Devorah sa kanya. Kaya tinanggihan niya ang butas. Nagpa siya ang butas na patayin si Devorah. Sinipsip niya ang lahat ng oxygen sa silid. Buti na lang dumating si Herman at natagpuan si Devorah. Akala ni Devorah na nanaginip lang siya. Pero lalabas at lalabas talaga ang katotohanan. Alam niya kung gaano siya timbang. After mag-hesitate, sinabi pa rin niya kay Devorah ang sikreto ng butas sa dingding. Nalaman niya na ginawa ni Herman ang artwork dahil sa butas. Wala pa ring silbi si Herman gaya ng dati. Kahit na sinabi niya, okay lang. Ngunit nagkaroon siya ng matapang na ideya. Nang umuwi si Herman, nakita niya ang kanyang karibal. Alam niya ang sikreto. Plano ni Herman ay seal itong butas para di ito saktan ng kalaban. Nag-away ang dalawa. Hindi. Tumigil ka. Huwag mo siyang saktan. Dapat magpasalamat ka sa akin. Di naisip ng kalaban na itong butas ay naging lugar ng romantic thoughts. Dahil sa tulong ng butas sa wall, inalis ang organs ng kalaban. Dahil dito, gustong takpan ni Herman ang butas. Paggising niya ulit, nakita niya si Devorah na may hawak na chainsaw. Sinabi kay Herman na nais niyang dalhin ang butas sa studio. At si Herman ay wala ng halaga sa kanya. Nakita na sinasaktan ng butas. Inagaw ni Herman ang chainsaw. Habang nag-away ang dalawa, di sinasadyang naputol ang mga daliri ni Devorah. Ginamit ng butas ang huling lakas para magpaalam kay Herman. Mayroon kang napaka-espesyal na kahulugan sa akin. Hindi ko alam kung bakit hindi ko ito sinabi kanina. Hindi pa tapos magsalita si Herman. Ang butas ay namatay. Hindi alam gaano katagal. Si Herman ay dumadalaw pa rin sa kanya araw-araw. Dito nagtatapos ang kwento.